www.pagibigfund.gov.ph. Sunshine Radio on satellite broadcast worldwide. DZAR 1026 kHz. Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan. Biyahe at gimmick, lakbayin at tuklasin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Saksihan ang mga masasaya at makukulay na piyesta at selebrasyon mula Mindanao, Visayas, Luzon. Biyahe at gimmick. Tanging palatuntunang pangradyo na tumatalakay at nagtatanghal sa mga tourist destination sa bansa. Biyahe at gimmick. Nagtatampo sa mga katutubong kultura, sining at tradisyon ng mamayang Pilipino at likas na kagandahan ng kapaligiran sa buong kapuluan. Biyahe at gimmick. At ngayon, narito ang ating program host. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, magliwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Singgami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang Friday. Wow, weekend na naman at marami na naman huwing mamamasyal. And of course, this Friday, iniintay nyo na naman sino ba yung aming guest ng aking partner, Miss Jamie. Magandang hapon. Good afternoon, partner. Good afternoon, everyone. Happy Friday nga, partner. Yes. I'm so excited for the weekend. Me too, dahil kahit paano hindi ako masyadong maagang gigising bukas. Talaga, iba pala pag Saturday. Pero magtatrabaho ka pa din. Oo, yes. Working pa rin Saturday. Pero nakakatuwa na medyo okay lang na hindi masyadong maagang gumising. Okay. Anong oras ka ba papasok tomorrow, partner? Dapat nandito ako sa office by 9:30. By 9:30. Hindi pala maaga yon. Hindi maaga yun. Okay. Anyway, today is September 7 and maraming mga nagbe-birthday pala ngayon. Anyway. Wow! Sino yung magbe-birthday ngayon? Ikaw nga ang bumati niyang isa na yan. Okay? Okay, happy birthday to Alona Santander and... Happy birthday! Uy, dapat may fireworks din. Mamaya. And Jack Roy, and this is from Isay Vargas and Jehu Ayang from the Transport family. Yes. Happy birthday! Ate Alona and Jack, happy birthday sa lahat din po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang birthday mula sa amin ni Miss Jamie, ng aming guest dito sa studio. Happy birthday sa inyo. Ayan. Oo. Okay. Tapos, partner, nakikita ko yung countdown natin. It's a Friday, and it is 108 days away from Christmas. Grabe, After a week, 100 days na lang. 100 days na lang. Nako, ang bilis-bilis talaga. Ang bilis talaga ng panahon. So, partner, get ready dahil October, that's very, very soon. Then, after another month, that's December already. Your gift. Oo, partner, i-ready ko na yung gift ko for you. Ikaw din, partner, ha? Exchange gift tayo. By the way, guys, since Friday today, di ba nakagawian na natin, partner, na live yung bisita natin. So siguro isama na rin natin sa ating kwentuhan sa pagsisimula pa lang natin para naman mas marami tayong maitanong at makakwentuhan natin siya ng mahaba-haba, partner. Tama. Sino ba yung bisita natin this afternoon, partner Tony? Basta yung bisita ho namin ay traveler and a photographer at the same time. Oo, tsaka award-winning traveler, photographer, blogger, eto, lahat na lang ay ginagawa na niya. And he started in 2003, partner. Matagal na siyang nagbablog. 2003, so ngayon ay 2012 na. May kulang pa doon. Web designer din siya, partner. He is a fine arts graduate, major in advertising at FEU. Kaya nakasulat dito, he is an award-winning travel photographer and blogger. And sabi mo nga, he took up fine arts. Tapos, before pala, partner, he was a graphic designer. So, very creative talaga yung guest natin this afternoon. Now, his site is ironwolf.net. Ayan, pinag-uusapan na natin yung site niya. Dapat siguro introduce na natin siya, no? Sige. Okay, our guest for this afternoon is the guy in green. If you're watching, we have Ferdinand De Sena. You can call him
Ferds. Good afternoon at salamat sa pag-imbita rito. Uy, maganda yung boses niya, partner Tony. Pwede pang radyo. Pwedeng maka-insecure. Oo. Bagong gising lang kasi. Wow. Dalawa. Yung Ganun bedroom pala yun. voice. By the way, I'm Tony and of course my partner Jamie. It's nice to have you here, Ferds. Yes. Yeah. Thank you for having me here as well. Okay, so sama ka na sa aming kwentuhan para mas marami tayong mapag-usapan na mabilisan na sulyapan ko ang iyong site before we start the program. And maganda yung site niya kasi a combination of destination abroad and of course our local destination dito. So talagang ganun ang yung kasi yung iba parang iniiba-iba nila local destination then pero sa iyo is mix may mga pages ka doon na magkasama yung Batanes saka yung iba pang mga yes, madalas wala naman akong parang focus lang on Philippines. Talagang minimix ko siya. Pati maganda rin kasi yung may mix. For example, yung mga foreign audiences, when they search sa internet, mapupunta sa site ko, makikita rin nila yung Philippines, hindi lang yung Malaysia, Singapore. Correct. So magandang pang-promote na rin for the local. Ngayon tinitingnan ko yung mga pictures niya, kakaiba talaga. Ang ganda-ganda, partner. Yes. Yeah, so beautiful. May nakunan ka rin na picture doon na nakahiga sa malaking kawa. Yeah. Oh, yun yung isang yung kawa hot bath. Ano yung kawa, partner? Anong tawag sa kawa? Malaking Kawali. Ikaw yung nakahiga doon? No. Ako yung kumuha. Tapos may model doon na owner siya ng resort sa Pandan. And it was an assignment bale yung pagpunta ko doon. Tapos yun, finiture namin yung part na yun ng Antique, yung Tibiao. Tapos kakaiba nga yung kawa hot bath na yun. Wala pa ako nakita sa Philippines na ganong klase. Talaga? Gano'n siya kalaki? As in, pwedeng maluto parang kang niluluto. Ay, kung gano'n naman, wag na lang siguro, nakakatakot naman yung thought na yun. Kulang na lang yung mga spices. I'll try to search for that picture. It's so interesting. I'm looking at your pictures, yes, partner. I can understand now kung bakit siya award-winning photographer. Ang ganda-ganda talaga ng pictures mo. Thank you. When did you start falling in love with photography? Actually, since grade school pa ako nun My uncle would give me yung mga toy cameras, yung film pa. And since then, pinaglalaroan ko na siya. Ayun. Tapos, of course, nung college, meron kaming... yung apoy, nakikita ko talaga yung apoy, nakakatakot talaga siya. Parang ako, I'll pass. Oo. So, since since grade school. Tapos, school. medyo na-mold siya nung college kasi sa fine arts meron kaming photography class talaga, which is part of the curriculum. Okay. So, ang tagal-tagal na nga, partner Tony, since grade school pa. Grade school pa talagang love na niya. Anyway, partner, alam mo ba na ang first Filipino photographer kung sino? Yes, ang kauna-unahan daw ng Pilipinong naging photographer ay si... Felix Laureano. Ayan. Yan yung first photographer natin sa Philippines. Yeah. Ang kanyang pictorial compositions gaya ng En el Baño or In the Bathroom at Cuadrilleros or Laborers ay nakasentro sa anyo ng tao, sabong at Juego de Toro or bullfights in the Philippines. Siya rin ang kauna-unahang photographer or litratista na nag-publish ng libro of photographs, partner, na patungkol sa Pilipinas. Okay? So, ang tawag doon ay Recuerdos de Filipinas or Memories of the Philippines sa Barcelona noong 1895. Si Laureano ay itinuring din bilang kauna-unahang Filipino artist na sadyang ginamit ang photography as a medium of art. So, photographer or litratista. Nahirapan ako doon, partner Tony. Litratista. Tama naman, diba? Litrato, parang gano'n. Litratista. Ay, tama na. Yun na, sinabi ko na yun. Okay, so grade school pa lang, parang talagang nandun na yung interest mo, Purge, sa photography. Pati, usually we have yung family outings every year. Yung when I was a kid pa talaga. So, medyo nahasa rin siya kasi when we travel, I take pictures na rin. Kaya influenced by my dad who travels a lot. Kaya, ayun.
na parang nahawa din. So, itong interest mo na ito is influence ng dad mo? Oo. Okay. Kasi yun nga, yung buong family namin, every year we travel. Kahit road trip. That's why pala. That's why he has a love for traveling because it started young. I mean, when you were a kid, you would travel every year. Okay. So, what made you decide to blog? Paano ka naka-realize na, okay, I've been traveling every year. It's time to write about it or have a photo blog about it? At first, it's more of a documentation sa akin, yung blogging. And even before yung site ko, before it was a blog, it was more of a portfolio, yung graphic design. Tapos I added na lang yung mga blogging stuff. Then by 2006, since kumisan when I go travel, may mga tao na nagtatanong, anong ginawa mo doon or anything? So sabi ko, punta na lang kayo dun sa blog. Basahin na lang. Parang hindi na paulit-ulit. So it's more lalaki talaga siya. Kasi pag babae, okay lang. O sige, kukwento ko. Ayun, documentation talaga yung yung objective at first ng blogging. Okay, interesting. And ang tagal-tagal na, 2003. It's hard to maintain a site. I mean, what pushes you to really update it though? More than it being a portfolio for you? One way kasi it's to enhance my web design skills then at that time. Because every year I change the design. Yung design ng site ko, I don't use a template. I use my own yung coding, my own graphics, kaya parang doon ako sinisipag na pagandahin pa siya. Okay. When you started, did you use another provider for blogs or site mo na talaga? Bumili ka na ng... No, before it was under, ang dami niya pinagdaanan eh. Meron pang text pattern noon, tapos Blogspot, tapos ngayon WordPress. So ngayon, I think 2006 talaga naging ironwolf.net, yung may sariling domain siya. Okay, so 3 years na after na nag-start ka, 2006. Okay. And your first na parang kinonsidera mo na, wow, I'm a traveler already. Kumbaga talagang parang not necessarily document po, pero kinonsidera mo na yun yung first talaga. Kasi nga, nung una with your families, pero yung ikaw na mismo talaga. Siguro after college, when I'm working na, kasi nagkaroon ng time na wala na masyadong travel yung sa family. So, sa akin, yung parang I'm looking for something na parang na-miss ko siya. So, I try to find a way na makapag-travel din ako na mag-isa. So, I think yung nasabi ko talaga traveler ako, yung first solo travel ko to Sagada. Wow. I think that was 2004, 2003. There was no info about Sagada before kasi hindi pa uso yung travel blogging. Kumbaga puro forums lang. Tapos yun, medyo nakatakot na naka-excite yung experience kasi first time pa lang na solo. And it's really far. Ayan, tinatanong namin ng partner ko to all the time whenever we have guests here. What do you prefer? Do you prefer traveling alone or do you prefer traveling with a group? Mix din. Kasi sometimes, okay din yung may mga kasama. Kasi one thing, mas mura. Tapos there's the sense of security. Pero advantage yun na ikaw lang din mag-isa. Kasi you dictate the pace. Tapos, andun yung wala kang kaaway sa decision or anything. Tapos yung dynamics din ng makasama mo. Well, it's a bit of this and that. Mixed din. Depende rin sa mood. So, Sagada pala yung Sagada. That's in Mountain Province. Kaya rin ako nagsagada kasi yung makasama ko, naiwan ako. Nagpunta sila somewhere else. Tapos, wala akong lakad. So, weekend lang yon or matagal ba yung bakasyon na yun? Mga 3 days, 4 days siguro. Malayo din yun, diba? Malayo din siya. Siguro mga 16 or 15 hours. Talaga? By land. By land. Hindi ko kaya yun. Hindi mo kaya yan. Pwede hatiin. Mag-Baguio ka muna, tapos overnight sa Baguio, tapos... Ayoko talaga. Ay, sorry. Maganda yung Baguio. Oo, tama. Okay. Maganda na lang. I know we have listeners who want to join in on the fun, partner Tony. Yes. So, for all the listeners, if you want to text us, you can text us at 0915-903-2754. Uulitin ko yung number. Sige. It is 0915-903-2754.
0917-836-9654. Or pwede rin naman silang tumawag dun sa ating landline 8019-836 and 836-3875. Ayan. Yun na lang dalawa para mas madali yung matandaan. Plus, first, ang ating text line, yung binanggit mo nga kanina. Oo. And if they want to watch, they can watch online. Yes. It's www.sunshinetvradio.com. That's SONSHINE tvradio.com. Ayan. Sagada yung trip na parang sinabi mo, I'm a traveler. Okay, yes. But what's the best place you've been to in the Philippines? Sa Philippines, sa akin yung top 3 Okay. Siyempre kasama yung Sagada doon. Yung Cordillera area in general. Kasi it's a nice way to introduce yung culture talaga ng Philippines, yung mga Ifugao. Kasi very unique siya. Tapos yung rice terraces. And the second one sa akin yung Palawan area. Okay. Kasi kung natural beauty, ayun talaga yung isa sa yung mapagmamalaki ng Philippines. Si El Nido, Coron, yung mga ganong area. Even sa ibang places sa Asia, wala rin siya sa akin katapat. Wow. Yung El Nido. Okay. Tapos, of course, yung Batanes, kasi medyo kakaiba siya. Parang out of, Ayan, partner, Batanes Narinig na naman. Talagang kumbinsido na tayo na Batanes is a place na dapat nating puntahan, partner. We're saying that, Ferds, because every time we have a guest here, pag tinatanong hindi namin nawawala sila, yung Batanes. Batanes talaga. It's either dream destination or best place they've been to. So, kakaiba talaga yung Batanes, Iba Ferds. yung beauty niya kasi it has 3 islands. Tapos, each island may kanya-kanyang characteristic siya. Kung yung Batan, maganda yung mga sloping hills niya. Yung Itbayat, yung pinakamalayo, malapit sa Taiwan na siya. Ano siya, isang malaking upheave na coral. Isa sa biggest sa buong mundo. Wala siyang shoreline. Wow. So, challenging magpunta doon. Walang shoreline? Yeah. Yung pagbaba mo sa mga port, kailangan tumalon ka pa, sasabay ka pa sa angat ng alon, tapos tatalong ka pa. So, hindi siya nakakatakot din, Ferds? You get used to it. Okay. Tapos yung Sabtang, maliit lang siya, pero maganda yung mga houses doon. Yun yung, may kanya-kanyang characteristic. Tapos every time, saan ka tumingin, maganda naman siya. Parang lugar na wala daw sa Philippines. Sa Philippines. Okay. So not only the destination, even the culture ng mga kumbaga yun din yung kasi yung iba parang destination lang. They are after the destination pero in your case, even the culture of the people na nandoon sa lugar. Yes. Ayun ang kung minsan sila yung nagiging unique why a place is unique because of the people. It's true. Yung kasi sabihin lang may beach, sige madaming beach sa ganito, pero yung tao yun yung highlight sa akin. I would agree. It's what makes it different. And I'm looking at your pictures first. Nakikita ko din na in all the pictures may mga tao talaga. You're trying to capture a day of those people in that specific country. Of their daily life. Gusto ko to, partner. Itong parang may nagbabike. Saan ba to? That's in Malacca. 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 Okay. So, ang dami mo nang napuntahan na Cambodia, China, Hong Kong, ang dami. Mga kalapit nating bansa dito sa halos napuntahan mo ng lahat. Okay, sabagay, matagal na siyang 2003 pa, oo. Madami pa rin namang hindi. Pero, diba, at least you got to visit almost all Asian countries. Ano yung pinaka-favorite mo of all that you visited? Well, recently, Myanmar sa akin, isa sa memorable. Memorable, okay. Because it's a solo travel din siya. And I went there for 11 days. Alam mo naman natin yung time na yun, medyo close pa sa parang sa outside world yung Myanmar. Tapos, wala pa rin masyadong info. So, I have to parang wing it when I'm there na lang. Oo. So, ilang days ka nag-stay doon? Mga 10 days. Wow. Sulit, Medyo nainggit ako doon. Partner, 10 days? Ganun ka ba pag nagta-travel ka? Talagang dapat more than a week? Kung makakaya siyang long, mas sulit kasi sa akin kung mahaba. Kasi parang it takes some time to get there. Parang flight pa sa Bangkok, tapos sa pa. So, sulitin mo na ng mahaba yung I've learned my lesson. Yung trip na yun. I will take your advice. Dapat talaga matagal yung naka-allot na time. Especially if you're paying for the airfare na medyo mahal. So, oy, sige ka. Ano ka na? Oo naman, sayang naman kung bitin yung yung biyahe. Di sulitin na lang. To travel din na hindi naman nagmamadali. Mas maganda gusto kong yan. i-savor yung area, yung places. Okay.
So, mag-isa ka lang doon. Hindi ka ba nainip na 10 days ka na doon? Tapos parang wala ka pang plano noon, di ba? Kasi medyo kulang pa nga siya. Talaga? Although I had obstacles din. Kasi may places na, for example, may festival pala. Tapos, nagkaroon ng time na wala akong matirahan. Wala akong parang lahat occupied na. Tapos, nalaman ko walang bus na aalis at that time, so ano gagawin ko yung mga ganung time. Tapos dun lumalabas yung mga kindness ng strangers kasi may na-meet ako ng isang girl dun sa isang hotel. Tinulungan niya ako, parang tinawagan niya lahat ng ng hotel dun sa area. Tapos hinanap niya rin ako ng booking na pabalik sa Mandalay. May nakuha siya. Yung mga gusto ko mga experiences na biglang may strangers na tutulong sa'yo. Yeah. That's what they say, diba, Ferds? When you travel alone, you're pushed to make friends with others. So, that's why I love traveling alone din. Yun din yung isang benefit. Kasi sometimes if you're in the group, parang kayo lang nag-uusap. Ganun. Pero mukhang mahal ang biyahe nito eh. Nagko-hotel eh. Oo, tsaka partner, 10 days. Ang tagal nun. Mahal talaga. Kasi usually, yung ibang mga nagiging guest namin dito sa kaiba sila. Kumbaga, hinahanap nila yung makakatipid sila doon sa kanilang mga biyahe. I still remember, may nagdadala pa nga ng hammock. Tsaka backpacker sila, diba? Ako din medyo, actually budget din ako, pero hindi yung ultra budget kasi I am a photographer. So, kailangan may security rin sa mga gamit na dadaling ko. Okay. Kaya, hindi rin ako pwede magstay lang sa basta-basta. Okay. Kaya it depends on your purpose. Oo nga. Kasi yung iba, na may mga challenge talaga sila na we'll only spend this much in how many days. Naalala ko yan, yung 10,000 challenge. Yes. 10,000 peso challenge. That's Kilala mo actually, yan, very nice din na project. But I also believe din na you have to help the locals din. Yung gumastos ka rin ng konti. Matalino yung guest natin. May reason siya for spending money. Ayan, oo. It's to help the tourism and the locals. Especially din sa Myanmar, kailangan directly na pupunta sa tao yung pera. Oo. So, bilhan mo kung anong pwede mo sa kanila para makinabang naman sila. Oo nga naman. Well, first time na nakarinig tayo ng ganitong bisita kasi in the past parang naghahanap ng katipiran at pero tama din 'yan, 'di ba? You're there para mamasyal at siguro makatulong ka rin in return doon sa mga dito yun sa Pilipinas o doon sa ibang bansa. I like it, partner. At least he's honest about it's not all about saving. For him kasi it matters na he's able to help out. Yes. The locals over there. Tsaka yung love for photography niya, it is evident. Maybe that's one reason kaya iba yung tingin mo dun sa bawat biyahe mo, Purge, diba? Yeah. And also, may love din for food. Ayan, food. Oo, isang topic pa yan na tinatanong namin palagi, diba, partner? Oo, ano yung pinaka-interesting dish na natikman mo na out of all your travels? Madami. Pero sa... Top 3 na naman, sige. Wow. Well, recently sa Indonesia, nakatikim ako ng paniki. Yung bat? Yung bat. Legal ba yan? Legal bang kainin yung bats? Actually, hindi ko alam na kinakain pala siya. Kinakain siya, yes. That's masarap siya. yung producer namin, parang talaga. Pero dito sa Philippines, interesting yung ant eggs sa Adams. Okay. Ant eggs talaga? Yeah, ant eggs. Parang yun? Anong kulay nun? White. Talaga? So, tapos maliliit lang siya na anong luto? Ano lang siya? Steam? Parang steamed lang na interesting. Steamed talaga. O sige, dalawa pa yon. Bats, and then bats talaga, more than one bat yung kinain niya. Tapos yung ant eggs. Tapos ano pa? Third. Well, worms. Have you eaten worms? No, not worms. Hindi pa. Although gusto ko nga sana try yung tamilok sa Palawan, pero wala ako nakita at that time. Okay. Pero yun siguro yung mga weirdest na sa akin. Yung iba, kaya naman... Tamilok? Ano yung tamilok? It's a earth, para siyang woodworm. Yung sa Palawan. Oo, yung linalagay sa vinegar. Yun. Alam ko yun. Madaya ako nung kinain ko yun. I chewed it. No, I chewed it and then I just didn't swallow it at all. Hindi ko kinaya kasi medyo grainy siya, diba? Iba yung texture.
masarap siya. You can taste the vinegar, pero parang oysters daw. Or actually, yun yung comparison nila doon. Parang oyster daw yung lasa. So, ang dami mo talagang may experience when you travel, diba? The culture, the food dun sa lugar, talagang lahat yan ay may experience mo. Pero talagang yung tagline ng DOT na it's more fun in the Philippines, as traveler, as photographer, talagang for you magaganda talaga naman yung ating kumbaga hindi naman mahuhuli yung ating mga local destinations dito sa Philippines. Yeah, definitely. We have something to offer talaga. Even going around, talagang Kasi ang dami mo nang napuntahan, so pwede mo nang i-compare yung beaches nila doon sa Vietnam. Yes. So, do you agree? Is it more fun in the Philippines? Definitely. It's because of the people. Kaya nagiging fun. Okay. Kasi I also tour some foreigners here as well for photography. And ayun yung common aspect nila. It's the people talaga na nagugustuhan nila dito. Pati very easy to photograph yung mga Filipinos. Talaga nagpo-post ka agad. So talagang totoo yung baka kako kasi partner sinasabi lang yun, pero coming from you na nakaka-encounter ka ng mga foreigners na nagpupunta rito, so talagang yung feedback ay totoo yun. Ano yung pinaka-interesting trip mo dito sa Pilipinas? Not in terms of beauty but experience. Na medyo natakot ka or kakaiba lang? Kakaiba. Medyo madami Talaga? Actually, sa Palawan, yung boat ride from Batanes, yung boat ride from Batan to Itbayat. Medyo experience din yun kasi maalon dahil open na maalon. Tsaka small boat lang yun? Or not too naman. Small, pero yun nga na, kasi we're doing tours nga. So yung mga participants namin, medyo nag-aalala kami. Halos lahat nag-aalala. Mga ganung Kasi malalaki ang alon, partner, at talagang kailangan matibay ang iyong Okay. ready ka dun sa ready ka sa mga ganong experience. Okay, halfway pa lang naman tayo, partner. Magbe-break lang tayo sandali, and when we come back, tuloy tayo dahil ang iyong meron ka pang longest boat trip, meron longest plane trip, longest train trip. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan with our special guest pagbalik po ng ating program. Kakaibang karanasan at adventures. Class Pilipinas. Mga tourist attraction, galing ng Pinoy, pagkaing walang kasing sarap at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Bibigyan daan sa Lakbay Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makadiyos, makatao at makakalikasan. Sunshine Radio, ang himpilan ng pagbabago. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, 1:30 ng hapon. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras nito. President Noynoy Aquino nagbigay ng kanyang departure message bago siya lumisan ng bansa papuntang Vladivostok, Russia para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit. Metro Manila Development Authority hinahamon ang mga engineering schools na magbibigay sila ng cash prize kung sino ang makapagbibigay ng pinakamainam na solusyon sa basura sa Kalakhang, Maynila. Yan ang mga balita sa oras na ito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. Creseline Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo.
Likas ang lindol sa ating bayan dahil tayo ay nakatungtong sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang babala ng sayantipiko, muling gagalaw ang West Valley Fault sa Kamaynilaan. Batay sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, posibleng malaking pinsala ang idudulot ng napipintong lindol. Yun ay kung hindi tayo maghahanda. Ngayon pa lang, dapat malinaw na ang gagawin ng bawat pamilya, bawat komunidad at ng mga otoridad at lokal na pamahalaan sakaling sumapit ang mapinsalang lindol. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. Ito po si Loren Legarda. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ni Senator Loren Legarda at ng himpilang ito. This is Dr. Marthony P. Basco. Doc Ato for short. Alam nyo ba na ang Filipino ang pinakamasaya na tao sa buong mundo? Kapag may problema, madaling tumawa ang Pinoy. Kapag may sakuna, mabilis na may katulong at bawat okasyon nakakakuha ng pagkakataon para magsama-sama at magsaya. Alam nyo ba kung bakit palaging masaya ang Pinoy? Dahil ang Filipino mahilig sa kwentuhan. Kahit ano, pinag-uusapan. Dito sa Healthy Chat, ang usapan palaging masaya, magana at may katuturan. Kaya ugaliing makinig sa Healthy Chat at Sunshine tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito lamang sa DZAR 1026 kHz. Usap na with your friendly pediatrician, Dr. Ato Basco, because a healthy life starts with a healthy chat. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, tuloy na tayo dito sa ating program and sabi ni Claire, aalis ka daw. Talagang meron kang nakaschedule. Is it outside the Philippines or within the country lang? Outside of the Philippines. Wow. I'll be going back to Indonesia next week. Is it for work? Yung last na punta ko work, pero for this one, it's more, it's a personal travel exploration. Wow. So, ilang days ka naman magsistay doon? Medyo maiksi lang for that, mga 5-6 days lang. Short na yon sa kanya. Sa atin, yun na yung mahabang bakasyon. Oo, parang may imagine ko na hindi ako magtatrabaho for 5 days, parang ang saya ko na noon. Yung pang isang linggo. So talagang, anyway, ito itong mga biyahe na ito is minsan work, yung iba naman talagang as in travel lang talaga. Yung iba, commissioned by some publications. Tapos yung iba, personal trips din. You're still working, Purge? I'm working full-time freelance ako. As a travel writer, photographer. So now, really just as a travel writer, blogger, and hindi blogger. na as a graphic designer or web I designer? also do graphic design and web design on the side pag meron. Pero so, freelance din? Freelance. Okay. Ang ganda ng ganyan di ba? Hawak mo yung anytime, pwede ka magplano Kaya nga hindi ka maghihintay ng holiday. Oo, hindi tayo naghihintay ng announcement ng president natin, di Pero ba, for next year. Wala kaming holiday. Nako naman, Ferds, ako ay magagalit na ako sa'yo kung sasabihin mo yan kasi parang yung trabaho mo, holiday na din siya, di ba? Oo. Talagang somewhat. Pero if you're working, reality, if you're working for magazines, medyo mahirap din siya. Mahirap din. Kasi if you're gonna shoot, parang 3 days lang kayo. Gigising ka minsan ng 4 o'clock ng umaga, tas diretso na yun ng buong araw. Totoo, yung mga traveling shows, ganun din, di ba? Parang masaya lang, pero shoot yan buong araw. Ganun din pag sa magazines. Okay. Pero at least you're doing something you're passionate about. Alright, let's talk about Thailand kasi nanggaling ka na rin ng Thailand, 'di ba? Sabi nila is ano ba ang Thailand? Marami ding mga magagandang
Kasi narinig ko na before the year end, ang target na turista ng Philippines is less than, kasi 4.7 something yung kanilang target. Yung Thailand, ang tourist arrival nila yearly, grabe. So, ang Thailand, mura daw ang biyahe sa Thailand. Mura yung pagkain nila. Pagkain. mura ang in terms of yung for daily expenses. Okay. Kasi like for the Philippines, ayun lang medyo angat yung Thailand. If you're a traveler here, parang you have to spend like $25 a day, ganun, or more pa. Pag sa Thailand, you can spend like 20 or less pa. Or 1,000 a day, 1,000 pesos a day. Okay. Kaya medyo mas nakakamura ka doon. Although I haven't been extensively pa sa Thailand. Pero nadaanan ko siya. Okay. So mura yung food nila doon. So and also lodging. Mura tsaka masarap yung food nila. Yeah. So yun yung dito naman, medyo mahal yung ating food dito, especially kung turista ka, 'di ba? Parang iba yung charge nila And medyo siguro kulang pa sa accommodation options na medyo budget. Dito sa Philippines. Isa within Manila. Oh, okay. Pero if you go out, mas marami, makamura diba? ka. Pero within metro medyo you have to look for it pa. Alright, ang nalulungkot lang ako, 'di ba? I don't know, partner Jamie, kung nakwento ko sa'yo na 'di ba, pag pumunta ka ng Tagaytay, let's be specific, 'di ba? Ang daming mga nakakatuwang bumili ng mga pwede mong mabili along the way, 'di ba? Papunta ka doon. Tapos ang nakakalungkot lang, kahit alam mo na hindi naman ganun dapat yung presyo nila, yun yung ipipresyo sa iyo. Sana yun diyang isa din sa makita nila na, hey guys, local tourist lang ako, parehas lang tayo, alam ko kung magkano yan, pero nakakalungkot na pipresyuhan ka ng parang presyong turista na dayuhan, 'di ba? I don't know kung na-observe mo yun sa mga locals na biyahe mo dito. Yeah, meron mga ganun siguro kuminsan instinct nila na hindi naman manggoyo pero I guess you have to yung siguro talk to them na lang, hagal. Siyempre intindihin mo rin na gusto nila kumita. At saka bigla ko tuloy naalala, sabi mo na hayaan mo naman silang makinabang doon sa Kasi pag naging honest ka rin sa kanila na wala ka masyadong mas maganda yung relationship mo dun sa tapos sabihin mo, i-hire kita ng buong day, pwede pa, mas kikita ka pa ng gano'n. Maganda yun. Kausapin mo na lang sila, be honest na para at least mas magkakaintindihan kayo. Baka mas maging good business pa yung kalalabas. Correct. Okay, kaysa magalit ka at pagalit, ang mahal naman yan. Alam ko na yun, yung presyo lang yan. Kaysa magalit ka, di kausapin. Ay, yun. Ako sa iyo doon, nakapuntos ka sa akin doon. Actually, it's not unique din naman sa Philippines, sa ibang bansa rin. Ganun din, tama. Kahit yung sa Vietnam, if you go there from the airport, yung mga taxis nila, tagaan din yung prices if you're not aware. Kaya kailangan may basic knowledge ka nung magkano yung pricing talaga. Tapos wag mo naman kaagad pagalitan. Medyo biruin mo lang na So, may na-mention mo to sa site mo. For instance, for Vietnam, diba, sabi mo, like, you have to be careful with the taxi rides. Ayan. Sinasabi mo ba para yung mga nagbabasa ng articles mo ay they're warned or aware? Yung parang sa mga tips ko dun, for example, sa Laos, yung mga tuk-tuk nila, na they have parang rates for the foreigners, na don't believe yung nakasulat dun sa Okay. Mga ganun. Yun yung bentahe ni Purge dun sa na kumbaga hindi lang ang naikukwento niya sa atin ngayon is yung mga experiences niya dito sa Philippines, but even abroad, kasi dito naman sa atin mukhang pwede, tama yung sabi mo, mag-usap lang kayo. Mag-usap lang kayo, magkakaintindihan kayo. You've been to Bicol? Yes. Actually, yun yung province ng mother. Ba't mo natanong, partner? Wala lang. Kasi, sipin mo, Bicol region lang yan. Dream destination. Kuya. Talaga? Oo. Bakit? Wala lang. Gustong-gusto kong makita in person yung magandang
imahe ng bulkan mayon. Dapat pumunta ka na nga. Malapit lang yon, partner Tony. Oh, pero alam mo ba, yung brother ko, ilang beses na siya nagpunta doon. Hindi pa daw talaga niya matimingan na makikita niya yung ganda ng mayon because of the weather. So parang timing din lang pala talaga. Kailangan siguro good yung weather para makikita mo yung perfect shape. Cone. Tapos mas exciting yun din yung Bicol because of the train. You can try riding from Tutuban to Naga. And I think mas mahaba pa. Mas mahaba pa. Kung hindi ka nagmamadali, guys, try nyo sumakay ng tren. Tsaka mura lang siya, diba? Yeah. Oo, mas mura siya. Pati comfortable. I prefer it actually than the bus. Although maganda yung bus kasi pag nasa train ka, pwede kang tumayo-tayo, maglakad-lakad sa mga... I've tried riding the bus to Naga. 9 hours, diba? Okay naman. Lazy boy bus siya. So, comfortable naman siya. So, tren naman yung sunod mong... Susunod. While bago pa siya. While okay. So, maganda condition ng trains. Bago pa kasi, diba? 2 years pa lang siya. 2 years. No, I'm saying they can maintain it. Pero sobrang maganda pa siya ngayon daw. Well, yeah, you're right, partner. Pero ang luma lang sa atin yung mga release natin na pagka umuulan na medyo nagkakaroon ng problema. Pero isa ho yan sa mga magandang ma-experience ninyo. Punta kayo ng Kamsur, diretso kayo ng Legazpi, and tumuloy na kayo ng Dunsol sa Sursugan for whale watching. Wow. So nabanggit mo yung dream destination mo, partner Tony. Tatanungin ko naman si Ferds. Ang dami-dami mo nang nabisita. Ano yung dream destination mo? Medyo madami rin. Sige, top 3. Out of the country, syempre nandun pa rin yung dream sa Machu Picchu, yung mga ganun. Yung summer, in Alaska din. Wow. You know, your answers are not typical, no? Hindi common. Kasi pag tinatanong namin yan sa mga guests namin, Greece, Paris, Europe, ganyan yung mga answer nila. Or India. Nakapunta ka na ba ng India? Actually, India not yet. Yeah, because they say it's really great for photography too. Yeah. Okay, in the Philippines, may dream destination ka pa ba dito? Actually, meron pa. I haven't been to some places. Like, for example, in Cebu, hindi ko pa na... Talaga? Yung pinaka-easy. Talaga? Yeah. May mga places pa naman na hindi ko pa napupunta. Yung perfect for Cebu is in January for the Sinulog. Para ma-experience mo festivals. naman. Totoo yan. And yung, kumaga, masaya sa kanila. Ang dami din lang pwedeng i-offer kahit sabihin mong nandun ka lang doon sa sentro, sa Cebu City, ang daming ang dami nilang pwedeng Okay. Tsaka sa Cebu, parang 30 minutes lang makakapunta ka na sa beach. So, okay talaga. Everything is there. The metro and the beach is around. Sige, I'll get tips from you. I used to go there for work. Pero ito nga, hindi ko pa napuntahan yung mga 2 hours away from the metro. Yung napupuntahan ko yung Mactan. Oh, yeah. So, when I go for work, when I used to go for work, I would make sure na may at least isang day ako na nasa beach lang ako. And they have day trips. So, okay naman. You just enjoy the sun, the beach, yun lang. Pero hindi siya kasing ganda nung Bantayan Island or ano pa ba yung iba doon? Sumilon, I think, is also in Cebu. Yeah. Okay. Hi there, Biyahe at Gimmick. It's my second Friday to listen to your program. Makati din pa ako. Kaya ganito ako kaata to listen every Friday sa program nyo. Thank you. So, layas ka din na. Curious lang po ako, ano po sa paligid nyo ang pinaka-important na bagay na dapat dala-dala kapag nag-travel. Thanks a lot. Yeah, that's Arvin, Marcus. Yes. Okay, Ferds, ano daw yung dapat dala-dala niya? Yung pinaka-importante na dapat dala-dala niya kapag nag-travel. Okay. Wow. Actually, sa akin madami. Nandun yung camera. Well, pag sa out of the country, syempre yung passport mo. Tama. Your ATM or your money. Money, for sure. So, marami. Actually, Arvin, marami kang dapat, especially kung outside the country yung iyong pupuntahan. But it depends also on your purpose when you travel pa rin. Yun. Pero isang handy sa akin, I always bring yung mga small snacks. Kasi there are times na, for example, mahaba masyado yung biyahe tapos hindi siya nagsistop or na-stranded ka somewhere. May konti kang palipas gutom. So, ayan, food. And dapat din yung camera para naman makapture mo yung lahat ng nangyayari during your trip. Tapos ID, passport,
Identification, that's important. Oo, I'd say yung ano mo din, itinerary mo, yung mga trips mo, yung flights mo, dapat nakaprint talaga at hindi mo mawala. I think isa importante din, hindi yung what you bring, but what you leave behind sa house mo. Kailangan alam na tao kung saan ka pupunta. Tama. Or para in case of emergency, alam nila kung saan ka hahanapin. Tsaka I think naman for what you bring, depende na yun kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka ng beach, be prepared for the beach. Kung pupunta ka ng Baguio, wag ka naman magdala ng bikini papunta ng Baguio, diba? So, ganon. Okay. From Lantaw through Sunshine TV, Radyo, Chatbox, what are your favorite destination in Mindanao? Mindanao, actually, madami. There's the Lake Cebu, which ang ganda rin kasi para siyang Baguio pero mas pristine sa Baguio. Okay. Tapos mix din siya ng nature and culture. Yung mga Tiboli people, very colorful sila tignan. Tapos there's also, recently we also went to yung Bislig area. And then yung widest waterfall sa buong Philippines. Para siyang Nagaraya Falls. Talaga? Saan tong Bislig area? It's in Agusan del Sur. Oh, okay. Kung saan malapit si Lolong yung yung buhayang malaki. Interesting pa, and Tawi-Tawi is also surprising for me yung nagpunta ako doon. Hindi niya sinabi yung yung hometown ko. Nakapunta ka na ba ng Cagayan de Oro? Yeah. I like the Camiguin Island. I love Camiguin as well. For nature trips, maganda rin siya. Tsaka parang pa siya, pure pa. Hindi pa siya masyadong commercialized. Yung Camiguin. Tapos, yung more historical, I like Dapitan and Dipolog din. Very pleasant yung city na yun. Okay. Nandun yung mga heritage houses. Tapos, masarap lang maglakad-lakad sa area. So, talagang kahit nandun ka sa Luzon, sa Visayas, so talagang mapifeel mo na yung pagiging warmth ng ating mga kababayan. Parang, kasi nga sabi mo nga, yung tao, yung isa sa mga rason na na-appreciate, especially foreign tourists, yung ating mga destinations dito. So, lalo siguro pagka alam nilang Pilipino ka rin, di ba? Yeah. So, kahit nga yun sa Tawi-Tawi, surprising na, akala ko parang Muslim country siya na buong, ay pala nagko-coexist yung religions ng maayos. Tapos, yung tourism people doon, in-accommodate talaga kami. Kahit parang biglaan na lang kami dumating. Talaga. Alright. Ikaw na partner ang bumate kasi yung isa nating naging guest dito ay nagpapabate. Ayan, we'd like to say hi to Alan Barrado of Lantaw na nakikinig ngayon through Sunshine TV Radyo. So, hi Alan, it's nice that you're listening this afternoon. Ayan, siya din yung nagtanong kanina nung favorite destination. So, it's great that he's also listening to us right now. Yeah, I travel with Alan sometimes. Ayan talaga? Okay. Kinuha ko, Alan, yung picture mo sa Malaysia, yung kinunan mo yung Petronas Tower. Mahilig ka ba sa ganon, yung architecture? Or more on people ka when you take pictures? Actually, more on yung different elements talaga. Kung yung place more on architecture, then I take pictures from architecture. Alright, and lastly, partner, you mentioned kanina sa simula natin na marami kang, kumbaga, recognized yung iyong, award-winning vlogger ang kasama natin this afternoon. Yun bang pagkaka-recognize na may katapat naman yun? Or kumbaga, ni-recognize ka lang, mayroon bang premyo yun? May may cash prize? Yun ba yung tinatanong mo, partner? Sige, diretso yun natin. Meron namang for example, yung sa Malaysia, sa Singapore, they give naman prizes. Tapos I think yung prestige na rin kasi people would recognize yung, especially sa mga media or yung traditional, they find you as an authority or parang credible sa mga things na I write about. Marami na bang nag-reach out sa'yo to advertise their resort or the place through your blog? Yeah, meron din mga ganun na na they want to be featured or they want me to shoot their actually nagkaroon na rin ako ng mga clients na resorts for photography. Saya naman. Ayan, in 2009 he was NAFNANG's first Asia Pacific Blog Awards Best Travel Blog. So galing. In 2008 may 4 dito. Partner, ang dami-dami. Philippine Blog Awards 2 Best Travel Blog. That's listed in 45 beautiful and creative designs.
Wow. WordPress ito, no? Yeah, sa mga WordPress designs. Tsaka nag-guest ka na din sa Mornings at ANC and ANC Shop Doc. So talagang he's credible as a traveler and blogger. Marami tayong natutunan and matututunan from him. Totoo yun. Kaya sabi ko nga, nga naman, hindi ka lang basta, hindi ka lang basta nagbabiyahe. And yun yung isa sa mga natutunan ko sa iyo this afternoon, Ferds. Kakaiba yung mga sagot niya, partner. Even from the dream destinations to how he travels, he's a different thinker. So parang iba-iba talaga yung mga travelers natin dito and yung mga vloggers natin. At natututo tayo, hindi lang dun sa nagkakaroon tayo ng idea dun sa mga destinations na napuntahan nila, kung hindi dun sa kanilang mga experiences din at dun sa kanilang pananaw din kakaiba. Natututo tayo. Oo, natututo talaga tayo. So it's great. Yes. Anyway, sayang at wala na tayong oras, Perch, pero gusto naming magpasalamat sa iyong time this afternoon dahil nandito ka at live mo kaming pinagbigyan. Sana yung mga kakilala mong ma-invite pa rin ng program sabihin mo, yes, sige, punta kayo para it's an added experience sa inyong interest. Tsaka even si Ferds, feeling ko kailangan may part 2 kasi ang dami-dami na talaga niyang nagawa at nakita. Correct. Oo, so may gusto ka bang i-hi or sabihin pa bago tayo magtapos? Wala, lang, thank you very much sa invitation. Clear, thank you very much. Salamat sa mga yung nagbabasa ng blog for the longest time. Yeah. Kasi if not for them, syempre, maganda rin yung mga nice na words, kumisan yung inainganyo ka pa na correct. sumulat. So thank you dun sa mga nice words na pinapaabot nila dun sa mga nababasa nila sa iyong side. And thank you for being an inspiration, Ferds. You are an inspiration because of what you love doing. Just looking at your site, talagang ang ganda-ganda. You're able to capture the beauty of each place. So thank you for being that inspiration to us. Okay. So partner, again, happy birthday to Ate Alona and to Jack Roy. Galing yan sa ating lahat dito sa DZR. And of course, sa lahat din ng mga nakakakilala sa inyo, happy birthday. Partner, paalam na tayo. Oh, I can't believe it's the end of the hour. Thank you so much to everyone for listening. Thank you, Ferds, and thank you, Partner Tony. See you on Monday, partner. Remember, 9:30 ka bukas. Huwag mong agahan. Huwag masyadong workaholic. Yes. I'll do that. Thank you very much po sa inyong lahat. To Alan Barredo Plantao, thank you very much and happy listening. Okay. God bless. Bye, everyone. Have a great weekend. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis?